ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Dalawang batang magkapatid ang nakatira sa bahay na ito, pero maya't maya raw ang labas-masok ng di umano'y mga parokyano. May iligal daw silang dinarayo sa tahanan ito. Bawat kwarto ginagawa nilang pwestuhan. Yung mga bata, minsan nakikita nila. Ang pag-aksyon ng resibo at ng mga otoridad, mamaya na! Ready lang ha. Galing na. Ito, nasaan? Wala nga, hindi nga po Nasaan? ako. Alam namin yan. Wala ko nito, sir. Kung saan po ba yan, sir? Paano kung sa paghahangad mo ng makinis at mala porselanang balat? Ganito ang kalabasan ng iyong mukha. Kung hindi po trained and hindi po licensed physician, malaki yung tsansa na magkakaroon ng mga problema at komplikasyon. Kaya naman nang makatanggap ang Philippine Dermatological Society ng reklamo tungkol sa isang hindi raw lisensyadong doktora na nagtuturok ng Botox, gluta at iba pa, agad na nila itong inaksyonan bago pa magdulot ng kapahamakan. Ba't may doktor na nakalagay sa Aesthetic po kasi. Doctor in aesthetic? Opo. Doctor ka, sabi mo ma'am, no? Wala pa pong registration from the sa PRC. Pero ma'am, may mga certificate po ako. Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Isang bahay na dating home sweet home, ngayon naging pugad na ng iligal na gawain na parabang karinderyang bukas sa lahat ng gustong gumamit. Aba, kulang na lamang daw magpaskil sa gate ng bukas everyday, all day. Ang bahay na ito ang naging saksi sa pag-usbong ng isang pamilya, mga sandaling payapa at masaya. Kompleto pa sila noon. Parang laging may okasyon. Masaya. Mga nagkakantahan, ganun. Ang mga nakatira rito, mag-asawa na may 2 anak. Sa paglipas ng mga taon, biniyayaan ng pamilya ng 2 apo na 2 at 5 taong gulang na ngayon. Pero ang masasayang alaala, napalitan na raw ng araw-araw na pangamba ng pumanaw ang magulang na siyang may-ari ng bahay. Ngayon, sobrang dumi na. Hindi na nalilinis talaga. Ibang-iba. Lantaran daw ang paggamit at pagtutulak ng ilegal na droga sa bahay na ito. Ginawa po siyang drug din. Morning to morning, may labas-masok po na mga drug user na pumupunta sa bahay para bumili at gumamit ng pinagbabawal na gamot. No, yung mga paraphernalia nila, halos mga nakakalat lang. Ang paggamit at pagbebenta raw ng ilegal na droga, walang pinipiling oras. Yung time na po yan, yung drug user na yan, siya gumagamit siya habang nagsusugal yung mga kasama niya. Nagtitimbang din siya kasi nagre-repack siya nan para maghatid ng mga gustong bumili sa kanya sa i-deliver niya. Ang pasimuno umano ng family home turned drug den, kinilalang si Melchor Aborto, anak ng mga orihinal na may-ari ng bahay na ito sa Quezon City. April 14, inilapit na ng resibo sa Philippine Drug Enforcement Agency ang sumbong. Itigil nila yung mga illegal nilang ginagawa sa bahay. Wala nang papasok doon ng mga drug user. Para yung mga bata, malaya at safe yung lugar na kalalakihan nila. Ilan taon na yung bata? 2 at saka 5 po. Yung 5 ang medyo critical doon. Sa gitna ng pakikipag-usap ng resibo sa PIDEA, napag-alaman na si Melchor, famous naman pala. Matagal na siyang itinuturing ng ahensya na notorious dahil 2 beses na pala siyang naaresto para sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Eksklusibo kong nakapanayam ang PIDEA NCR Director tungkol sa kasong ito. Ano po ang natanggap ninyong detalye ukol dito sa background ni Melchor Aborto? Alarming po ito at ginagamit niyang umano'y parang one-stop shop. Benta, gamit. Dapat po talaga ito matugunan natin. Kung sakali po at na maging successful yung operation at mahuli siya sa ikatlong pagkakataon, ano po ang posibleng
karapin na niyang reklamo at kaso, sir? Dati may prior record pala siya, no? Mula 2019, and then yung 2022. Kung yun po inalusutan niya, sisiguraduhin natin this time na may kakaharapin po siya mabigat na kaso, lalo na kung mapatunayan po natin na totoo yung pagbebenta at paggamit sa loob ng kanilang tahanan. Yun mga bata naman sa loob ng bahay, paano po naapektuhan kung magiging expose ho sa ganyang klase ng kalakaran? Sir, siyempre, napakadelikado po niyan. Isang bahay na supposedly pribado at safe haven para sa mga bata, hindi lang sa bata, kundi lahat ng okupante ng bahay. Dito na lang tayo. Kinabukasan, April 15, 2026, nagbanmana sa labas ng bahay ang mga operatiba ng PIDEA kasama ang resibo. Maglalabasan na yan kasi dumating na tenant, no? Paano maglalabasan? Tapos ng session. Nang makita ang sitwasyon sa lugar kung saan labas-masok ang mga tao sa bahay, nagpasya na ang PIDEA na mag-test buy dahil sa kahinahinalang kilos na ito. Ayan pa po isang buyer, sabi. April 16, 2026, nagsagawa na ng test buy ang PIDEA sa naturang bahay. Sa kalagang 500 pesos, nakabili ng pinaghihinalaang illegal na droga ang PIDEA agent at asset nang idaan ito sa laboratory testing. Positibong methamphetamine, hydrochloride o shabu ang ibinebenta sa bahay ni Melchor. Kinabukasan, ikinasana ng PIDEA ang isang buy-bust operation. Kasama pa rin ang resibo, PIDEG o yung PNP Drug Enforcement Group at Barangay Batasan Hills. Pumako na ang mga operatiba sa labas ng bahay. Ilang tao daw yun nandun? Apat mag-asawa lang doon. Apat yun nandun, ready na. Baka mawala pa isa-isa. Ready lang ha. Nakabili na yung droga. May hiling ka ba, sumbong o reklamo? Oras na para arestuhin ang suspect. Agrabyado, Wala ko lang po sir yung motor ko sir. Wala ko nito sir. Kung saan po ba yan sir? tumindig ka. Sa isa pang kwarto, bumungad ang isang lalaki. Wala ang gamit dyan? Kumpirmado, siya na ang hinahanap ng PIDEA na si Melchor Abordo. Mga PIDEA agent kami, inaaresto namin kayo sa salang drug den at pagbebenta ng binagbabawal na gamot. Pero si Melchor, todo deny pa. Wala raw siyang ginagawang masama sa loob ng kanilang tahanan. Dali na. Nasaan? Nasaan nga? Nasaan? Wala nga, hindi nga po Nasaan? ako. Alam namin yan. Nakita rin sa bahay ang isa pang lalaki. Si Kuya, manghihiram lang daw ng pang-ayos ng speaker. Opo, sir. Nasaan? Nandito sa balito. Speaker ginagawa mo? Opo, sir. Yung gumagawa po kasi akong mini, yung Bluetooth speaker, nangihiram ako ng pang bilog ng ano. Pero maya-maya pa, sumilip ang isang pipe mula sa kanyang bag. Ay, anong ay? Anong ay? No, Sir. anong ay? Anong ay ka pa dyan ha? Hindi ka pumunta dito para magbilog ng speaker. Opo, nangihiram po sa talaga may gumagawa po ako to sa bahay. Bibilogin mo pa yung ulo namin. Nang tanungin namin kung ano ang kanyang tunay na pakay sa bahay na ito, shocked din daw siya kung bakit siya may dalang pipa. Yung po nangihiram po ako ng pangbilog nga po ng speaker kasi gumagawa nga po ako ng mini Bluetooth speaker. Kung masasabi nyo na nakitaan kayo ng isang ginagamit para sa madedepensa mo ba yun, sir? Hindi nga po. Ba't nila meron ganyan? Pero kalaunan, inamin din niyang kay Boss Mel daw ang natagpuang drug paraphernalia sa kanya. Eto, gawa mo ba to? No, sir. Binili mo lang na ganyan yan? Nahiram ko lang din po yan. Nahiram mo lang yan? Kanino? Si kay Boss Mel po, yung ganyan. Boss Mel! Boss Mel! Oh, Boss ka pala eh. Ikaw talaga boss Mel eh. Ikaw lahat tinuturo eh. Sir Melchor, anong masasabi mo na tinatawag kang boss men? Kasi ako yung gumagastos dito sa bahay. Sige po, sir. Papakain. Respeto lang po siguro yun, kaya tinawag nila po ako. Si Boss Mel naman, laking gulat daw nang makitaan siya ng iba't ibang drug paraphernalia. Wala po ano dyan. Hindi ko nga alam kung saan galing yan. Kasi kahit
misis ko nagugulat eh, bakit may ganyan. Kasi ang dami-dami yan. Kasi nakakaano naman yan. Sa pag-iimbentaryo ng PIDEA at PNP, may nakuhang mga foil, lighter, pipe, timbangan, gunting, pera at wallet na may mga nirepak na pinag-iinala ang illegal na droga. Ang kabuuang street price ng mga ito, 108,800 pesos. Medyo, ano? Sa buy-bust operation, 5 tao ang naaresto ng PIDEA, sina Melchor Abordo, kanyang partner, at 3 pang tao na naabutan ng mga otoridad sa loob ng bahay. Actually, nung pagpasok natin dito, positive na nakita natin si subject natin na merong droga, no? And then nakabili rin tayo sa kanya. So positive na nagkaroon ng exchange ng drugs. Actually, nung nandun sa loob, silang dalawang mag-asawa, nasa kwarto, no? So meron tayo nakita mga paraphernalia. Andun din yung mga mga items na binibenta nila. Positive ito na ginagawa nilang drug din at nakakakuha tayo ng mga information na marami pupuntang iba-ibang taong mukha rito. Ngayong nasa kustodiyan nyo na, si Melchor Abordo, ano po ang ikinakasin yung reklamo at kaso laban sa kanya? So, Section 5 for violation of Republic Act 9165, selling. Meron din po Section 6, which is the maintenance of a drug den. And then Section 7, yung po mga nandoon, employees and or visitors of a drug den. Meron din pong violation of Section 11 for possession of dangerous drugs. Section 12, dahil po may mga equipment or possession of equipment and paraphernalia na nakuha sa kanila yun. And finally, yung mga gumagamit po ng illegal na droga na nag-positive sa drug test, kakasuhan din po natin sila ng Section 15 for use of dangerous drugs. Napakarami ho dito sa National Capital Region na ganyang klaseng may kahalintulad na reklamo. Ano po ang dapat nilang gawin? Meron po tayong Facebook account na isumbong mo sa PIDEA. Pwede po doon. Or sa PIDEA RO National Capital Region. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, nakaharap ang mga suspect sa 10 hanggang 15 taong pagkakakulong. Nung dumulog kami sa resibo, nung pagtawag sa amin agad, kinabukasan actionan agad at nakapag-file agad sa PIDEA para magawa ng operation to. Nagpapasalamat ako kahit na hindi para sa akin, para na lang dun sa pamilya niya. Magkakaroon na sila ng peace of mind kasi alam nila na yung uuwian nila talagang bahay na. Matapos maaresto si Melchor, napag-alaman ng resibo na nasa mabuti at ligtas ng kalagayan ang mga bata, kasama ang ilang kamag-anak. Doktorang nagtuturok ng pampaputi at pampabeauty. Inirereklamong wala raw K as in karapatan at wala ring L as in lisensya. Pero git niya, legit siya dahil master in aesthetics daw siya. April nitong taon, nakatanggap ang Philippine Dermatological Society ng reklamo tungkol sa isang aesthetic clinic owner. Ang may-ari daw kasi nagpapakilala bilang Dr. in Aesthetics at nagtuturok daw ng mga pampabeauty tulad ng Botox, whitening at iba pa. Bali, hindi po doktor ang mga gumagawa ng procedures doon. So, pag nakarating po yung complaint sa amin, is fina-forward lang po namin sa CIDG ng PNP at saka sa NBI. Ang pinaka-importante na kailangan malaman ng ating publiko at mga manonood is maghanap kayo ng licensed physician. Kung hindi ka medical doctor, hindi ka pwede mag-diagnose, mag-treat, mag-prescribe. Especially kung meron kang gagawin sa katawan, magturok. Kunwari, mag-inject ka, IV glutathione, mga botox, botulinum toxin, mga fillers, ganyan. Labis daw itong nakababakala dahil ayon sa mga pag-aaral, hindi biro ang maaaring mangyari sa balat ng tao kapag hindi trained medical professional ang nagsasagawa ng injection. Makita mo dito, yung kanyang labi ay hindi pantay. Dahil hindi po tama yung pag-inject po, nakaka-paralyze po ng mga muscles. Kung hindi po trained and hindi po licensed physician, malaki yung tsansa na magkakaroon ng mga problema at komplikasyon. Pero pwede ho siya mangyari sa kahit anong procedure. Pwede rin pong mabulag. Kaya talagang pumunta lang po kayo sa doktor lang po talaga. Dahil sa mga nasabing panganib, hindi na nagkatubili ang Philippine Dermatological Society na idulog ang reklamo sa CIDG
ang naging unang hakbang. Tignan kung lisensyado nga ba o hindi si Doktora. Sa certificate mula sa Professional Regulation Commission, kumpirmadong walang lisensya ang inirereklamong si May Yakat. Sa pagsisiyasat ng resibo sa social media page ng inirereklamong clinic, idinedeklara ng may-ari na si May na hindi siya medical doctor, kundi isang master and doctor in aesthetics dahil daw sa mga certificate na kanyang nakuha mula sa European Center for Accreditation o ECA at iba pang mga ahensya. Aba, impressive. Nakipag-ugnayan ng resibo sa European Quality Assurance Register for Higher Education na siyang namamahala sa professional accreditation sa rehiyon. Pero sa kanilang sagot sa amin, kinumpirma nilang hindi rin lehitimong organisasyon ang ECA. Nalinti ka na! April 22, tumulak na ang mga operatiba ng CIDG Isabela at FDA Northern Luzon papunta sa klinika. Ang game plan, magpapanggap bilang customer ng isang asset na interesado kunong magpa-Botox. A case of medical malpractice at saka paglabag sa Food and Drug Administration. Nang makumpirma ang appointment, siniguro ng mga operatiba na the doctor is in. Sa harap ng asset, nakalatag na ang mga gamot at hiringgilya na gagamitin sa procedure. Ilang saglit pa. Ay, wait. Bakit? Hudyat na pala yun ng CIDG at FDA. Naarestuhin si May Yakat. Ma'am, pasintabi po muna at baka magka-wrinkles kayo pero you are under arrest. Ano po yun? Sa CIDG. Ano po yun? Nandito kami kasi may complaint laban sa'yo. Ano po yun? Legal practice. Pero meron po akong certificate, sir, Na, na pwede akong... doktor ba kayo, ma'am? Hindi po, aesthetic po. Di ba yung pag nagturo kayo with the presence of doctor? Eh, meron po akong nurse. Nurse? Opo, si Nurse Hilda po. May try po ako. Nang hinga ng PRC ID o license number, nilinaw ni May na isa raw siyang doctor in aesthetic. Doktor ba kayo, ma'am? Or hindi? Aesthetic po. Meron po Ba't akong may mga doktor na nakalagay sa ano? Aesthetic po kasi Doctor ako. in aesthetic? Opo. Ma'am, ID niyo po. PRC po. No. PRC license. Ay, wala po akong PRC. Mabasahan kita ng iyong mga karapatan, ma'am. Opo. Ikaw po si Ma'am May May po. Vergara Yakat. Opo. Inaaresto kita sa... Ikukulong niyo po ako? Inaaresto kita sa salang RA 2382 ng Opo. Medical Act of 1959 Opo. and RA 9711. Hala. Eh pero ma'am, illegal practice. aesthetic naman po ako. Tapos may mga trainings po ako. May mga certificate po ako. Pero para masabi po natin na ikaw ay physician po or doctor, dapat po meron ka pong ipepresent din po sa amin na PRC license as medical practitioner or physician. First violation pa lang naman po. Sa ngayon po, mag-inventory po kami kung ang mga produktong yan po ay rehistrado sa FDA. Sige po. Sa pag-inventaryo ng FDA sa mga gamot na ginagamit at binebenta sa clinic, natuklasan din nila na ang dalawa sa mga ito unregistered o hindi dumaan sa tamang pagsusuri ng Food and Drug Administration. Wala pa pong registration yan. Sa mayor's permit ng clinic, nakasaad na spa activities ang nature of business. Dahil dito, mariinding pinaalalahanan ng FDA si May na bawal ang pagbebenta ng mga gamot ng walang license to operate mula sa kanilang ahensya. Ang mga products po na nakita po natin dito, pharmaceutical products, food supplement, cosmetics, at medical device. Lahat po kasi ng mga establishmento na kung saan nagbebenta ng mga gamot, kailangan po merong kaukulang lisensya galing kay Food and Drug Hindi ko po Administration. alam. Yun po yung license to operate as drugstore or drug outlet. Sige po, hindi ko po alam yan. Sorry. Ang claim mo na activity mo is aesthetic clinic. Opo. Hindi mo naman sinabi na ikaw ay drugstore. Dun sa injectables, the fact na may foreign markings is already an indication na unregistered siya kasi requirement ng ating batas na mayroon siyang proper translation. Saan galing to? Para saan ba talaga ang gamit na to? This is very, very dangerous. Sa fact na injectable siya mga gamot ito, it can cause very, very severe allergies.
Si May nakaharap sa mga kasong paglabag sa RA 2382 o yung Medical Act at RA 9711 o Food and Drug Administration Act. This is in a form of bypass operation. During the implementation, isa sa tao natin yung actual na ininjikan ng botox sa mukha. That is already a medical practice kasi hindi naman siya registered pero nag-i-inject siya ng gamot. Nagpe-prescribe din siya ng mga beauty products, mga aesthetics products, which is violative doon sa provision ng Food and Drug Authority. Sinubukan ng resibo na makapanayam si May pero hindi raw muna siya magbibigay ng karagdagang pakayag sa ngayon. Inosente pa naman po kami until proven guilty. Ayaw niyo po magbigay ng inyong panig po sa ngayon? Hindi po muna kasi hindi ko rin alam. Nito lamang Biyernes, nakapagpiyansa na si May pero patuloy pa rin niyang haharapin ang mga pagdinig sa korte. Maging mapanuri. Karapatan ng pasyente at obligasyon ng establishment na mag-produce ng mga lisensya. So wag mahiya. Magtingnan kung lisensyado ba yung nag-a-administer, no? Lisensyado ba sa FDA yung establishmento at kung may CPR ba or Certificate of Product Registration yung produkto. Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo. At hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon. Ako po si Emil Sumangit. Walang lusot ang may atraso.